Hello mga ka-Lashroom! For today's video nga ay meron tayong client. Matagal na rin naming client si Ma'am Kim, and itong i-removal ko sa kanya ay yung pinagawa pa niya nung May, yung nasa Japan pa ako. And ngayon lang siya magpapa-new set. Siyempre bago tayo mag-new set ay i-remove muna natin yung kanyang old na extension. Dahil mag-removal tayo ay maglalagay tayo ng removal patch. And ang gamit natin dyan na removal cream ay yung paborito nating removal sa lash point. Sa paglalagay ng removal cream ay kailangan dahan-dahan. Kung saan lang po ay may adhesive glue, doon lang tayo maglalagay ng removal cream. Sa pag-removal ay kumakain na tayo ng ilang minuto dito. Kaya tayo mga lash artist ay hindi pwedeng nagmamadali, lalo kapag si client ay may paparemove. After 10 minutes na pagkababa, ito na nga ay tatanggalin na natin siya isa-isa. Dapat kapag tayo ay nag-removal ay ganyan lang kasoft ang pagtanggal natin sa extension or sa tatanggalin natin sa kliyente. Hindi natin kailangan siya i-force. Tapos na nga tayo sa kabila at dito na nga tayo sa isang mata ni client. So ayan, kitang-kita naman sa video kung gaano ka-soft na tanggalin natin ng extension ni client. Kung sakaling hindi pa siya matanggal ay wag natin pipilitin at ibabad pa ulit natin siya ng 1 to 2 minutes. After nga natin mag-removal, tayo nga ay magla-lash bath na. Ang gamit natin dyan na lash shampoo ay yung sa lash point pa din. At dahil galing tayo sa removal ay 2 beses ako magla-lash bath. Kailangan talaga ay na-lash bath natin siya ng maigi. And tayo nga ay magbabanlaw. Kapag ako nagbabanlaw hanggat may nakikita kong bula ay banlaw lang ako ng banlaw as in. And ang ginagamit namin pambanlaw dito sa lash room ay yung distilled water. And kapag nga tapos na ako mag-lash bath, ayan, binabrush ko yung natural lash ni client habang pinapatuyo ko gamit ang aking Firefly. Sa part na nga neto ay maglalagay na tayo ng tape. Maglalagay na tayo ng gel patch. Sa paglalagay ng gel patch ay hindi natin kailangan isagad doon sa pinaka-eyeballs ni client kasi once na maisagad natin yan, ay may tendency na magkaroon ng chemical burn or pamumula ng eyes ni client. Kaya ingat tayo palagi sa paglalagay ng tape or gel patch. And naglalagay na ako dito ng primer. And tayo nga ay magmamapping na para sa style na gustong ipagawa ng ating kliyente. Ang lagi pinapagawa sa atin ni Ma'am Kim is yung doll eye na mega. And ang request nga niya is habaan pa ng konti. So ang pinakamahaba na ilalagay natin sa kanya ay size 15 kasi yun naman talaga ang size na pinapagawa niya. Hindi po pwedeng maglalagay lang tayo ng isang size lang kasi pag isang size lang pang ilalagay natin ay magmumukhang pamaypay ang ating gawa at baka lumipad si client Charis. After ko nga magmapping sa tape or sa gel patch ay naglalagay na ako ng dots or line din sa skin para naman kahit mag-taping method tayo sa skin ay hindi matatanggal ang ating pinaka-mapping at hindi rin ako malito. At ayun na nga yung size na ilalagay natin sa kanya, size 15 to 10 mm. And naglalagay na rin ako dito ng eyelash extension and naisipan ko nga na pagsabayin yung 2 eyes niya sa paglalagay ng extension. Magandang pagsabayin yung 2 eyes sa paglalagay ng eyelash extension para masipat din natin na parehas ang kapal ng bawat isa or dami ng strands na ilalagay natin sa kanan at sa kaliwa. After 1.5 hours ay tapos na tayo. So ayan, sinisipat natin yung ating gawa sa ating lash mirror para ma-check din natin kung may umangat ba sa gawa ba natin or hindi tayo nakapag -1. So ito na nga yung outcome. So ayan, 'di ba? Ang ganda, perfect. Para sa akin, perfect na yan. And, ayan, 'di ba? Sa mga gustong magpagawa ng ganito, ang tawag po dyan ay Doll Eye Mega Volume. So, para sa mga gustong mag-inquire, message lang po sa aming FB page, Lash Room by Joanna Jean. And the second page is Joanna Jill's Lash Room. And located kami sa Tayuman, Binangonan, Rizal. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!